Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong video ni Banat Bay tungkol dito sa nangyaring hearing sa Senado. Ang mga sangkot dito is yung road rage dun sa ex-police na si Willie Gonzales tsaka yung siklista. Ngayon dito maraming magkakaiba ng statement ang lumabas. At tsaka medyo nagbago yung yung itsura ni Willie Gonzales, parang yung pagiging masyado niyang marapang biglang umamo. So panoorin natin tong video ni Banat Bay. Nagharap sa Senado ang siklista at ang dating pulis na nanakit at magkasanang baril sa kanya. Hanggang kanina, magkaiba ang bersyon ng kanilang mga kwento at nakatutok si Mav Gonzales. Nagkapatawaran na raw, pero magkaiba pa rin ang kwento ng dismissed na pulis na si Wilfredo Gonzales at ng siklistang si Alan Bandiola sa pagdinig ng Senado na unang obserbasyon ko, nawala yung tapang niya sa Senado. Para naging maamong tuta siya bigla. Hindi kasi, di ba yung itsura niyan? At tapang at tao eh. Tapos nung in-interview pa ni Taberna, lalong, hindi! Talagang tutuluyan ko siya. Kung lumusob siya, tutuluyan ko siya. Galit na galit pa. Di ba? Tama nga naman yung obserbasyon ni Banat Bay eh. Pagdating sa Senado, medyo tumiklop na eh. Di ba? Hindi kagaya nung nag-press con siya nung unang lumabas siya tungkol dun sa issue na yon. Nung in-interview siya dun sa QCPD, di ba parang ang dating eh, hindi niya kasalanan. Wala siyang kasalanan sa nangyari. Tapos nung in-interview siya ni Taberna, tapang pa rin niya doon, napuputukan talaga niya. Kapag talagang inatake siya, puputukan niya. Pero dito, mapapansin niyo parang di mo alam, parang yung nabahag yung buntot ng todo eh. Tuloy, dami nagalit kay Taberna eh, di ba? Kasi parang ang dating pinagtanggol niya o parang binigyan niya pa ng espasyo. Hindi naman. Ako, naniniwala naman ako na ginagawa lang ni Taberna kasi gusto lang niya magkaroon ng content. Tsaka hindi naman sa kasama din yung content na yon, pero parang binigyan niya lang din naman ng pagkakataon na makapagpaliwanag pa ng mas maano yung ex-police na si Gonzales, kasi talagang binira sa sa social media, talagang nabash na siya eh. So parang sa kanya dinipensa na lang niya sarili niya sa social media, kahit na alam naman natin na mali na maglabas ka ng baril, di ba? Tuloy natin. O gusto lang niyang totoo naman eh, gusto lang niya magka-content. Gusto niya sumakay dun sa uso, kaya in-interview niya. Hindi dahil binibigyan niya ng espasyo yung mama. Siyempre, kung saan siya pwede maging relevant, i-interview niya. pagharap din sa publiko ng siklista, kwinento niya ang mga nangyari bago ang tagpong nakuna ng video. Bigla raw pumasok noon sa bike lane ang kotse ni Gonzales. Alam mo, isa may iwasan sana yan kung may barrier yung bike lane eh. Di wala sana nangyari. Pero totoo siya sabi ni Banat Bay, kung yun may barrier talaga, hindi na talaga, yung tipong pang bike lang talaga, walang ibang pwedeng pumasok doon na 4 wheels, may iwasan to. Kasi talagang dito sa Pilipinas, lalo na sa panahon ngayon, talaga napaka-traffic, hindi may iwasan. Na kahit sabi mo may batas na dyan na bawal, sa sobrang traffic, yung iba talaga nabuburyong, napipilitan. Diba? Pero kung yun nga, sabi nga ni Banat Bay, kung nilagyan ng harang yan, na hindi makakapasok yung mga 4 wheels o kahit yung motor, may iwasan yan eh. Diba? Kahit konting konting logic lang gagamitin mo, kung may harang, hindi ka naman papasok talaga dun eh. Hindi, sa totoo lang ito, naisip ko nga kaganina ito. Walang humirit eh, kasi pinanonood ko lahat yun eh. Walang humirit dun eh. Alam nyo, may iwasan sana ito kung may barrier yung bike lane eh. Kasi hindi sila magkakatamaan, hindi sila magkakagirian kung may barrier. Di ba, isipin nyo yun isipin nyo meron niyang simento. Siyempre, yung kotse hindi pupunta sa bike. Yung bike din ang pupunta sa may kotse. Eh dahil wala silang harang sa gitna, ayun, nagunahan, naggitgitan sila. Nagpaluan, higa nga. Yes, nagitgit siya kaya tinapik niya ito ng 3 beses. Nakita raw niyang nagalit si Gonzales kaya umalis siya agad para hindi na lumaki ang gulo. Pero hinabol daw siya ni Gonzales at kinat umano hanggang humantong sa paglabas ng yung mukha talaga eh. Yun yung mapapansin mo dyan.
Yan talaga yung nakakatakot dyan, yung mukha eh. Yung ganon, To, loko rin to si Banat Boy. Pati yung expression ng mukha ginagamit sa... Pero in fairness, siyempre, di ba, kung nakita mong gigil na gigil ka, paano, matatakot ka talaga eh, tapos maglalabas ng baril. Talaga mapapatras ka eh. hindi yung baril. Ako hindi akong takot doon sa baril eh. Doon sa mukha ako natakot eh. Baril. Nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng baril. Sabi naman ni Gonzales, si Bandiola ang mainit agad ang ulo nung unang gitgitan pa lang nila. Minura niya ho ako ng PI eh. Sabi, Ano kayo, PI? Philippine Island? Philippine Island! Ano kayong PI na yun? yeah, PI, gago ka. Bigla ka po preno, kung di ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Nung pagbalik, Aba, may pagkakataon pa pala siya magpaliwanag. Hindi, sabi daw ng siklista yun eh. Kung hindi sana ikaw uminto, eh, umaandar eh. Kung hindi ka sana uminto, eh, di sana. Nagpaliwanag pa pala yung ano, yung siklista. ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa kong patawarin eh, Your Honor. Ay, honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dinerty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako. Nakasuot pa raw ng gloves na may hard knuckle si Bandiola, kaya nayupi ang bubong ng kotse niya. Pero nabuking siya dyan eh, na nakasuot ng gloves kasi may picture, may video eh. Walang gloves eh. At uminit na rin ang ulo niya. Pero sabi ni Bandiola, hindi niya minura si Gonzales. Wala rin daw siyang suot na gloves. Siguro mayroon mong pumalo sa kotse ni Ginoong Doon sa unang statement na sinabi ni Billy Gonzales na pinalo yung kotse niya tapos dinerty finger pa siya. Doon medyo hindi, para sa akin hindi ka panipaniwala eh, 'di ba? Unang-una, kung nakita mo yung kotse at lalaki yung sakay, hindi ka maggano eh, hindi ka mag-aasta agad ng ganun kung nakasagi ka na eh. 'Di ba? Kung na-damage mo na eh. Ang tendency niyan, sisibat ka na kagad, iiwas ka na yung hindi ka na mahabol eh. Diba, parang hindi ka mapagbayad. Yung kagad iisipin mo, eskapo ka kagad. Tapos yung magde-dirty finger ka pa, nasagi mo na. Medyo hindi ka panipaniwala. Tsaka ito yung sa gloves, tingnan nyo. Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung niya kumpronta. May ipinakita ring litrato si Senador J.V. Ejercito na makikitang walang glove si Bandiola. Nasa kaliwang bahagi rin ng kotse Actually, nagpapalusot pa yung si Gonzales. Keso, yung sa kaliwa daw wala, pero sa kanan may gloves. Oh, papalusot pa dyan eh. Sabi ko nga, sino ba namang gunggong na magsusuot ng gloves sa kanan, sa kaliwa, hindi? Di ba? Pero meron may nakikita akong ganyan siguro, nalaglag yung isang gloves niya. So, no choice lang siya na isang gloves lang suotin niya. Hindi niya na maitapon. Or, baka sakaling, baka naiwanan niya lang dun sa lugar na pinagintuan niya, babalikan niya, kaya di niya lang mahubad. Siguro hindi naman nakakatawa tingnan kung isa lang gloves, pero pinapapansin ako. ang lupi. Gayong sabi ni Bandiola, sa kanan niya tinapik ang kotse dahil nasa bike lane siya. Very clear dito, oh. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor. At saka ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Your Honor. Hindi, kasi alam niyo yung may hard knuckles dito. Yun, ginagamit yung pag nagmumotor. Kasi pagka nag-slide ka sa motor, mabilis. Pag may ganyan, hindi ka agad matutuklap. Kaya may hard knuckles. So, katarantaduhan po, usually, pag nagbabike, walang hard knuckles. Kasi hindi ka naman ganun kabilis. Dito tama si Banat Bay Hindi ka magsusot na may knuckle sa gloves mo kung bisikleta lang. Unang-una,
magkaiba yung presyo ng gloves ng motor tsaka sa bisikleta. O kahit yung mumurahin lang magkaiba ng presyo. Yung mas mura yung mas mura yung gloves ng pambisikleta na normal lang, yung cover lang sa kamay. Unlike do sa motor na mumurahin na may kahit may paano may knuckle. Mas malayo pa rin diferensya. So, I don't think na yun ang klase ng gloves na susutin niya na magbabike lang siya. 'Di ba? So yung palusot ng ni Gonzales mukhang halatang nagsisinungaling, 'di ba? Kasi malabo ka naman mag hard knuckles kung bisikleta lang ang gamit mo tapos isang side lang. Correct. Ano 'yun? Nahulaan mo na merong mambabasto sa ngayon kaya sasapakin mo. Ay isang kanan lang. Hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na Dito pinanindigan ni Mr. Gonzales na talagang may gloves yung biker. Tingnan nyo Tapos bandang uli sinabi niya hinubad daw. May pagkakataon pa siyang ihubarin habang umaandar. baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil Yun, so habang umaandar sila, nung sinapak niya meron. Tapos bago daw niya abutan, tinanggal niya isa-isa. Paano nangyari yun? Siguro habang di ba nagdadrive ka ng bike, nagpapadya ka, di ba, naka no hands ka. Diba, tatanggal. Saan mo naman ilalagay yun, di ba, kung sa bulsa, tapon mo. Di ba, siyempre, hindi ka naman makakapag no hands sa ganong klaseng kalsada. At siyempre, alam mo, traffic, hindi ka makakapag no hands dun. So, medyo imposible yung sinasabi niya na tinanggal habang nagdadrive. Di naman siya nakamotor na merong ang tawag dito, yung merong speed na cruise, yung cruise control para bitawan yung manubela habang umaandar tapos tinatanggal niya. Wala namang ganun yung motor, yung bisikleta. Hindi, ito si Gonzales, pinagluloko tayo. UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po. Nako, baka hindi kaya si Thor. Baka si Thor yan. May cruise control ng bisikleta. Ganun ba? Baka mamahalin Feeling ko yung si bike. Thor ito eh. Noong araw na yun din, nagkaayos ang dalawa sa presinto. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Tinanong din ng mga senador ang pulisya Pero alam mo, ito yung isang bagay na maganda yung pangyayari doon sa Senado kanina. Ang ganda kasi there's a result eh. Una-una, yan ang isang dapat masolusyonan daw in terms of road rage. Kasi usually, yung road rage, biglaan, di ba? Tapos after na magkaharap sa presinto, mahihimas-masan yung bawat isa, bigla magkakasundo. Which is yan talaga nangyayari. Kasi nga, dala lang ng bugso ng emosyon, init ng ulo. Kaya talaga nagkakasalpukan. Pero eventually, kapag medyo lumamig na yung sitwasyon at nakita naman na pwede naman pag-usapan, napupunta talaga sa pag-uusap na lang na aregluhan na lang nangyayari. Which is totoo na nangyayari yan sa Pilipinas. Yung sugitan silang dalawa pag nasa karsada. Pagdating mo sa presinto, hindi, okay na yan. Bati na tayo. Pati na. Punyeta kayo, inistorbo nyo yung trapiko, inistorbo nyo lahat ng otoridad, tas bigla kayo magbabate. Yun lang ang taga magiging consequence nun. Makakaabala lang talaga. 'Di ba? Siyempre, matagal na pagtatalo yun sa kalsada. 'Di ba? Pagdating ng pulis, gagawa ng report. Tapos eventually kakaayos din. So, kasi sa part naman kasi ng mga nagmamaneho, ayaw lang din naman kasi ng abala. Kaya ang ginagawa na lang, hanggat kaya sigurong pag naimasmasan na, makakabala lang tayo dyan. Aregluin na lang natin. Total, may pera na, magbayaran na lang para wala na tayong cheche-boreche. Oh, di ba? Which is totoo namang nangyayari yan sa Pilipinas. Kaya nga kanina pinag-usapan, dapat even if there is no complainant, sinabi kanina ni Attorney Fortun dyan, na sana even if walang complainant, the mere fact na may CCTV, okay, sa barangay, may CCTV, magkaroon na ng kusa ang kapulisan na magsampa ng kaso. Dapat naman ganun talaga mangyari na lang eh. Para at least, mapanagot kung sino man yung
dapat managot. Unang-una, obstruction sa kalsada. Di kasuhan yung nakabangga. Yung mapapatuloy nakabangga talaga. 'Di ba? Labas na agad dun yung binangga. Although nagkaroon ng traffic, pero syempre yung cost kagad ng traffic dun bakit mo kasi nabangga? So dapat ituloy yung kaso kahit kahit walang complainant, yung pulis na mismo yung tumayong complainant, tapos ang witness na lang is yung CCTV. So, panoorin pa natin yung ibang video na to sa mga susunod na araw para mas makita natin yung development nito. Maraming salamat po.